Pinaputol na nga namin tong ibang puno dito kasi ito yung gagawin naming balcony sa bahay. Pag hindi kasi ito puputulin, wala nang space ang balcony at baka rin masira yung mga yero sa taas. Pag may mga puno kasi hindi natin maiiwasan na yung mga dahon-dahon o kaya yung mga sanga-sanga niya ay pupunta doon sa bubungan at yun pa ang magiging dahilan ng pagkasira ng bubong natin. At ayan nga, dumating na rin yung mga tabla na pinagabas namin. Unti-unti na rin nilang hinahakot ang mga kahoy kasi sobrang layo naman yung pinagkukunan nito. At ayan nga, inaayos ko nga rin tong alulod sa drum para naman magkaroon kami ng tubig kasi nagdidilim na ang kalangitan at parang uulan na nga yata to. At sana nga umulan na kasi wala na rin kaming tubig nung nakaraan kasi na malakas ang ulan, hindi namin to na lagay yung yero sa drum kasi nga umalis kami tapos naabutan kami ng ulan. At buti nga may dalawa pa kaming drum na nakahanda na, so ayun, ipon din kami ng tubig kahit papano. Dahil ang tubig talaga ang pinakamahirap pag nawala. Ang dami mong gagawin pero hindi mo magawa ng walang tubig. At habang inaayos ko nga tong yero dito sa drum, nagulat ako, akala ko kung ano na yung natumba. So tinumba pala ni Jangre yung isang puno ng saging. Delikado na kasi yun kasi masasagi niya yung wire ng kuryente. At ito na lang ang isang hinayaan munang nakatayo kasi hindi naman siya delikado. At syempre may nagtatrabaho, so kailangan din natin maghanda ng pananghalian nila. At ayan nga, naghanda na nga ako nitong marang na maliliit. Hilaw pa siya pero ito pwede na to siyang gulayin. Ito naman ay ipanghahalo natin sa munggo. So ayan nga, ginaganyan-ganyan ko siya sa paghiwa. Yung maliliit talaga siya. At syempre kailangan din natin mag-ingat, baka tayo may masugat. Ang alam ko talaga na magugulay talaga tong marang pero dito talaga ako first time nakapagulay ng marang. Yung hilaw talaga at ginaganito siya ganito siya ginagawa. So ayan, i-chop-chop muna siya ng maliliit. Tapos pag na-chop mo na siya, saka mo naman siya hiwain ng maliliit din. Para rin siyang kamansi. Kung kilala nyo yung kamansi na gulay na para rin siyang langka. Yan ang, parang ganun lang siya. Ang lasa niya, wala naman kaibahan. So ayan nga, tapos na ako magkadkad ng marang at ito na siya. O diba, tingnan nyo ang liliit na. At pagkatapos kong magluto lahat-lahat, hinanda ko na para mamaya pag uwi nila ay kakain na lang sila. At naligo na rin ako at hindi ko inaasahan may darating na biyaya. So ayan, binigyan pala kami ng isang plastic bag ng santol. O syempre hindi ko mapigilan yung naglalaway ka na, diba? So ayan, napakain na rin ako. At syempre tanghali na rin, habang naghihintay ako sa kanila kung kailan sila makauwi. Ayan, kumain muna ako ng santol. Naglalaway na kasi ako kanina pa nung dumating ito. At hanggang dito na lang. Maraming salamat.